Alright, welcome back to Primo TV guys. Mainit ngayon, taga raw na yata, spring, di ko alam, bahala sila dyan. Minsan fake news, biglang mag-ice. Anyway, so wala na naman tayong gagawin ngayon, no? Hanap tayo ng gagawin. Off natin eh. And medyo maaraw. Oh, ayos ba? Pansin nyo? Siyempre, pang ano yan, pang diinan. Shout out kay M Kines, ang poging bagsik ng Project 4 sa pangdiinang pabaon. Pabaon niya to eh. Salamat po. And shout out din sa mga ano natin diyan, no, sa mga subscriber natin diyan. At doon sa mga pasilip-silip na hindi pa nagsasubscribe, subscribe na guys para masundan niyo kung anong pinaggagawa kong walang kabuhay-buhay dito sa Finland. Pero anyway, yun na nga, no? Maghahanap tayo ng gagawin natin. Kasi parang naubos na yung gagawin ko rito. Hindi ko alam. Pero ayos ba? Ayos yung shades eh, no? Oh, ha? Paano? Bikening muna ako. Bikening tayo. Tapos, babalikan ko kayo. Yun na nga, no? So, dumaan tayo sa Kirpis, yung mga thrift shop. Unfortunately, gusto ko sana mag-video pero may mga signs sila na bawal mag-video. Kasi naghahanap pa naman ako ng kung anong pwede ko mabili. Mga mumurahin lang, syempre, mga thrift store nga eh, di ba? So, lakad na, ano nga muna ako, bike lang. And tignan nyo kung ano na itsura ng kalsada namin dito, no? Kaya na siya, oh. Diba, masyado na siyang, clear na. So, hindi natin alam talaga kung, ano ba, spring na ba? Kasi minsan nakala natin spring na tapos biglang darating na naman yung yung snow. So ang gulo-gulo talaga. Nung huli clear na rin tapos biglang nag-snow na naman. Diba? Okay ba? Okay ba yung audio ko? Linaw na, no? So bike pa rin. Tingnan natin kung ano meron. Kung ano itsura nila kapag wala na yung snow. Parang maganda. Hindi na siya gaano kalamig. Parang siguro mga sagad ng Baguio na lang to o mga Sagada feels. Yeah! Balikan ko kayo ha. So okay, welcome back. Meron tayo dito isang pasukan na thrift store. So pakita ko lang sa inyo, no. Hindi ko na iisa-isahin kasi masyado namang marami to. So sa thrift store dito, makakita ka ng yan, mga lumang sopa. Pero technically mga usable pa talaga sila. Mga iba't ibang klase ng upuan. Mga table para sa TV. Tapos mga kung anong gamit. May mga bed din sila. Ayan. Tapos mga horror na wall clock. Ayan. Tapos mga piso-piso lang dito. Ayan, piso lang lahat. Kung marunong ka pumili, swabe ka na dyan. Ito, piso lang din. Mga scarf. Piso lang. Diba? Tapos dito may mga taglilima sila. Ayan, mga taglilima. Mga pang babae mostly kasi. Tapos ito meron silang mga mga pang ano ba to? Electronics no? Ano ba to? PSP. Mga relo, ayan, mga lumang camera. Ayan pamboso. Binocular. Tayo ka lang sa gabi. Manilip ko sa mga kapitbahay. Tapos yung camera na to, 15 lang siya. 15. Ang camera yan? EOS IX7. Is mga old school na phone, di ba? Swabe lang, sir. Ayun, may Olympus dun, 22 euro. Ayun, nakita niyo yan, malaki. 22 euro lang yan, ayun, di ba? Mga upuan, mga center table. Mga books, mga mura lang mga books na dyan. Mga sportswear. Ito may mga pwede pang rito pang sports. Mga pang hockey. Mga rollerboards dyan.
pwede akong bumili nito, roller skates, oh. Roller blade, tapos biyahe-biyahe lang. May bike din sila binibenta, diba? Marami dito sa mga sa mga thrift shop. Ito, mga cortina, mga carpet. Ito, ihawan. Kano to? 12 lang. 12 ihawan. Sa mga electronics like speakers, kung ano, mga lampshades. Ayos din, marami rin. Tapos dito sa may kabilang side, mga pambabae kasi mostly. Tingnan nyo na lang. Hindi ko na isa-isa yung tip. Hindi ko na tingnan yung mga presyo nyan. Dami yan eh. So lang makita nyo kung ano yung tsura ng mga thrift store dito. Ito mga panlalaki. Mga jacket na panlalaki. Marami na ako nabili rito, mga pants. Mura lang. Mga 5 piso, 8, mga ganyan lang. Yung mga panlalaki. May mga shoes din sila. So hindi ko na isa-isa yun. Dami. So yung mga ibang tao talagang sa thrift store lang namimili kasi nga ang sobrang mura. Pero hindi natin alam kung saan galing ito. Pero ano ba naman, lalabahan mo lang naman yung mga yan. Tapos yung banda, mga kitchenwares. Ayan. Depende sa'yo kung anong trip mo. Pero yun nga, makikita mo rito kung ano mga gusto mong hanapin. So tingin-tingin muna ako, hanap lang ako. Cheers! Pakita ko lang sa inyo rito yung neighborhood dito banda sa may malapit na to sa center. So ang normally ang mga itsura ng mga bahay dito is ganito. Mga ganyan, parang apartment type sila. Parang mga ganyan yung mga bahay dito. Pero talagang may mga naman, may mga bahay na naka-detach talaga. Yung mga normal na bahay. Tapos kada neighborhood may mga ganitong lugar. Yan mga ganito. Mga playground para sa mga bata, para makapag-spend yung mga bata ng time nila after ng mga school nila or during weekends. Yan, kompleto yan. So maraming ganito dito. Kada neighborhood may mga ganyan dito. Alright, ito naman ang mga tambayan, alam mo naman kapag mga tambay ka tapos nag-aabang ka ng mga chika bebe na naglalakad. Mga nung 90s usong-uso yan mga lakad-lakad. So yung mga tao naglalakad-lakad lang kapag may nagustuhan ka, kikilalanin mo. Ngayon kasi stock na lang lahat nasa social media na. Pero dati mas maganda yun, mas exciting, kikilalanin mo. Nasabi lang. Tapos dito maraming mga ganito, mga scooter na ganyan electric, nirerentahan yata yan so nagkalat lang yan dito, pwede mo gamitin basta babayaran mo lang. Diba? May shell din dito. Pero tingnan nyo naman yung presyo. Yung diesel 1.9, so parang almost 120. V-Power nasa 2 euros. So parang 120. So ganyan ang per liter dito. Kung dumudugo na yung mga bulsa nyo dyan sa Pilipinas sa gasolina, sigurado dito pati ilong nyo dudugo, pati tenga. So sa totoo lang, nakaka-enjoy yung ganitong weather dito. Talagang mag-e-enjoy ka sa weather kasi napakatagal na panahon, masyadong malamig di ba? So kung ganito may araw, tinitake advantage ko lang na lumabas, magpa-araw. Kasi lagi na lang tayo nasa bayan, lamig-lamig And kumpara dyan sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin kung ano ng weather dyan ngayon Talagang pwede ka na magluto ng itlog sa labas dahil sobrang lamig. So sobrang init. Pero dito naman talagang magsasawa ka rin naman sa lamig
Kaya kapag may araw, talagang gusto mo na lang lumabas or gumawa ng something para lang, alam mo yun, magpawisan ka. Pero patapos na yung winter and pasimula ng araw si spring. So hopefully talagang maging maganda yung weather sa mga susunod na araw. At matigil na tong kakasuot ko ng mga jacket ko. Paulit-ulit lang naman yung mga jacket ko eh. Pansin nyo naman siguro, di ba, sa video ko. Yan at yan lang sinusuot ko. Siyempre, alam ka na magsando ko. Buti kung nasa Pilipinas ako, magsasando lang ako, di ba? And dito tayo eh. Lamig-lamig dito. Tsaka anong pakailan, wala naman pakailan mga tao rito kung paulit-ulit lang suot mo. Ang importante sa kanila dito, komportable sila. Yun lang ang importante, komportable sila. Other than that, wala na. Mahangin. Mahangin na malamig. Laters. Diba? May basketball court din pala rito. So dito, pwede nating magamit yung skills natin mula doon ang palayo, apit gidabin. Diba? Ito naman ito yun to. Baras. Parang sa Alimudin lang to no? Daming mga baras-baras. Swabe lang kung gusto mo mag-exercise, punta rito. Jogging. Jogging. Pwede kang mag-jogging. Pwede kang bahala ka kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Magpapawis ka ng todo kung gusto mo. Diba? Basketball. Basketball sa banyo. Okay. So, welcome back na. So ngayon dito pa rin ako sa paulit-ulit lang to itong ilog kasi natutunaw na siya. So iniisip ko sa mga susunod na mga buwan maghanap ng mga fishing rod. So kung may fishing rod ako, magbabayad na rin ako ng permit para makapang isda rito. Feeling ko maraming activity rito kapag wala na tong snow. Pero as you can see, ganyan siya delikado na siya. Naalala ko tuloy nung mga late 90s, early 2000, meron dyan sa may Marikina, Riverbank tawag nila, Riverbank. Alam natin yan, di ba? Mga batang 90s, mga millennials, may mga horror story dyan Maraming horror story dyan sa Riverbank. Pag tumawid ka dyan, di ba, kapag nasa Riverbank ka, may tawiran dyan papunta doon sa may kabila na ngayon SM Marikina na. Before, wala pa yan. So ang horror story dyan is kapag pasapit na yung gabi, maraming statue dyan. Maraming statue dyan na kapag nakatingin ka, hindi gumagalaw. Pero kapag hindi ka na tumingin, gumagalaw sila. Karamihan dyan mga mga kada bench na upuan. It's either magsyota, mga ganyan, mag-asawa, siguro mga walang budget. Naalala ko lang, parang kasi nasa Riverbank din ako Riverbank Finland edition. 'Di ba? Ang swabe lang nung mga galawan nung 90s. Pero anyway, mga magandang memories 'yan. Na karamihan ng mga taga diyan sa QC alam yung storya ng horror story na 'yan. So far, okay naman. Okay naman. Oy, hindi ako yun Nakwento lang sa akin yun, Pero yun nga, minsan pag nadadaan ako doon, ganun nga, may mga statue na hindi gumagalaw pag nakatingin ka. Pero pag alis mo, ayan, gumagalaw na. Tapos, yun lang, maganda rin kasi tumambay doon. So, pwede ka magdala ng food. Ewan ko, pwede mong gawin dito Dala tayo ng food, adobo, rice, soft drinks, yelo. Tapos tambay rito, picnic. Suwabe lang. Mga
Galawang 90s. Tara, mamasyal tayo. Mga ganyan. Ayos din naman, ang ganda ng araw ngayon, di ba? Nag-try ako kanina, pagbaba ako ng apartment namin, nagsuot lang ako ng simpleng jacket. Feeling ko hindi kakayanin kahit anong oras pa ngayon. Alas 12 ngayon alas 12 na. Alas 12 na ngayon dito. So kung alas 12 dito, ang oras dyan is mga alas 5 na ng hapon dyan, di ba? So yun na nga, umalis na tayo dun sa riverbank, tapos na yung horror story natin. Meron ako nakita rito, parang pinagkaaguluhan ng mga tao. Baka Paris to palagay ko Paris to. So, Paris ba to? Tignan nga natin kung anong mapupuntahan natin dyan. Baka may something sila dyan. Tignan natin. Okay, ice cream pala siya. Ice cream. Tignan natin. So nakapila ako ngayon dito sa Parisan. Testingin natin sa malamig na panahon, di ba? Ice cream. Hoy. Mahaluan Cox Paldoa. Yeah. Yo Tux Sukla ya anong gusto nyo? Hindi ko alam Sukla ya Mansika. Yeah. Yo. Testing natin kung anong lasa ng ice cream nila dito. Cuba. Yo. Alam mo ako ba? Ni. Yo. Antex. Ei mitään. Mä vaan kysyn, kun mä en tiedä mikä se on. Yeah. Bawal daw. Patayin muna natin. Okay, so ito na yung ice cream natin, chocolate tsaka strawberry. Kaso wala na tayong pwesto. Kasi yung mga tropa natin dito pumwesto na sila. So hanap na lang tayo ng tatambayan natin. Testingin lang natin yung flavor. Wala ka maisip kasi na ibang flavor. So strawberry, Mansika strawberry, tapos chocolate. Maganda yung maganda yung texture ng ice cream nila. Hindi siya pang 3-in-1 plus 1. Hindi rin masyadong sweet. Hindi siya foamy. Parang malaman nga siya. Pero masarap yung strawberry. Tapos may mga buong strawberry pa Sarap. Nakaupuan Unahan ako ng mga tropa pips natin. Masarap. Masarap siya sa kape. Maraming flavor. Pero hindi ko alam kung ano iba. May mga salted caramel. May orange. May pear. Ang harap. Okay siya, okay. Ubus ko yung strawberry. Diba? Biglang lumamig na tuloy. At tama Bayan natin upuan. Ito pa ba ako? Chocolate. Okay din.
Pero natalo ng strawberry yung flavor ng ng chocolate. Natalo ng flavor ng chocolate. I mean ng strawberry yung flavor ng chocolate. Pero hindi siya matamis. Yun nga, hindi foamy. Hindi foamy yung lasa niya. Yung texture niya. Tapos hindi siya agad-agad parang natutunaw sa bibig mo. Tapos yung chocolate niya parang cocoa lang siya. Parang cocoa. Okay naman. Okay pa rin naman. Good yung strawberry. Mas masarap yung strawberry kaysa sa chocolate. Kasi na-expect ko sa chocolate is parang, alam mo yung mga chocolate ice cream sa Pilipinas na masyadong matamis. Yun ang ina-expect ko. Pero okay pa rin naman. May kulangot kaya to sa ilalim. Di ba sa mga sorbetero sa Pilipinas, hindi na kinakain yung dulo kasi daw may kulangot sa dulo. Cone niya. Normal cone lang. No? Mas maganda sana nakaupo tayo doon kanina. Okay din. Parang mas masarap pala siya kapag may cone nakasabay. Ayos. Ubus na. Dami sa bibig. Hindi ko nakakain yung dulo, baka may kulangot eh. Yan. Ayos na. Alright, so dito ako ngayon sa supermarket, yung K Supermarket. Nagkikrave ako sa sa dinuguan eh. Tsaka papaitan. Tignan natin kung makakabili tayo nito. No, tara, samahan niyo ako. So ano ba ang kailangan natin kapag may dinuguan? Unang-una, dapat meron tayong dugo. Saan tayo kukuha dugo? Meron dito ako nakita. Ito, frozen siya. Frozen, it's around 6 euros and 39 cents. So, pwede yan. Parehas lang yan eh. Ano bang klaseng dugo ito? Beef na dugo. Okay, so basta may dugo tayo, kahit ano na pwede natin gamitin. Cool. Siguro ano na lang, no? Liempo na lang gamitin natin. Magkano ba liempo nila rito? Ito, magandang baboy oh. 6.99 I think. Yan siya. So let's get one. Andex. Vita Max ah. Tas yo. Ja. 80 kilogram ja. Ja. So goed tayo isang kilo. Ja. So 1.5, around 1.5 kilos, parang nasa 9 euros siya. Pwede na. So may dugo tayo at saka baboy. Yun lang naman eh, sili, saka dahon ng laurel. Maraming mabibili rito. Sitas,
So meron din dito mga ano eh, mga technically mga parang tinapa lang naman talaga sila. Tininapa. Pero medyo mahal na sila, mga nasa 39 euro na per kilo. Tapos may mga seafoods din sila rito, mga fresh fish. Normally mga salmon. Ito may tahong. It's around 6 euros. Yun lang siya. Yeah, so may dugo na. May dugo na, may baboy na tayo. Then, ano na lang, sili. Kasi kompleto na may rekado ko sa bahay. Di ba? Gulat kayo, no? Makapagluto ko ng dinuguan dito. So, i-feature lang natin siya sa separate na video para makita nyo kung paano iluto yung way ko ng pagluluto ng dinuguan. Okay? BRB. So, okay. Nakita ko na yung sili. So, it's around 1 euro and 59 cents. Ito siya. Medyo manghang din naman yan kahit paano. So, okay na yan. Kompleto na yung rekado natin. Meron na tayong dugo. Meron na tayong baboy. And meron na tayong sili. So, sa ibang luto, dry siya. Nagmamantika. Ibang luto is may sabaw. May mga extenders like papaya, like langka. Pero kasi sa mga, I think sa mga Asian store lang tayo makakabila ng langka. So, ang luto natin dito is, I think, Tagalog style, no? Tagalog style. Or i-comment down below kung anong yung klaseng luto dito sa dinuguan natin. And, magbabayad na muna tayo. So, cashier, pila ka lang dyan. Tapos sila na bahala. Bayad mo na ako. Wait. So, bayad tayo. Lobat na ako. So, 24.25. Kasi Ruben? 17.85 yun. So, yun na. 17.95 para sa dinuguan natin. Diba? Okay, so yun na nga, no? Nakabili na tayo lahat. Kompleto na. Kompleto na nang nabili natin ang alikabok. Grabe. Kompleto na. Meron tayong dugo. Meron na tayong baboy, sili, other ingredients natin meron naman ako sa bahay. So I think tapusin na natin yung video dito, no? Hopefully nag-enjoy kayo sa trip natin for today's video. And again, like, share and subscribe. Primo TV. Peace.